ang mainit na revelasyon ni Iko. Tinatawagang ginamit lang siya ni Janine Gutierrez para sirain ang Kim Pao. Isang bomba ang biglang sumabog sa mundo ng showbiz at ang pinakamalaking biktima ayon sa mga aligasyon ay walang iba kundi ang sikat na si Iko. Ang dating tahimik na usap-usapan ay naging mainit na isyu na naglalantad ng mga lihim at sabotaheng naglalayo sirain ng isa sa mga pinakapaboritong tambalan ngayon, ang Kim Pao na binubuo ni Kim Chiu at Paolo Avellino. At maging ang karera ni Iko, ang katotohanan tulad ng isang baha ay tila unti-unti nang lumalabas, nag-iiwan ng malaking katanungan sa lahat. Sino ba talaga si Janine at ano ang tunay niyang motibo? Ang pagsabog ng katotohanan, ginamit lang pala. Nagsimula ang lahat sa isang hindi inaasahang revelasyon. Si Iko na kilala sa kanyang pagiging profesional at tahimik pagdating sa personal na buhay ay biglang naglabas ng mga pahayag na nagbigay linaw sa mga nagaganap sa kanyang relasyon kay Janine. Ayon sa mga ulat, naglabas si Iko ng mga detalye na nagpapahiwatig na siya ay ginamit lamang ni Janine bilang isang kasangkapan upang makamit ang isang mas malalim at mas masamang layunin, ang sirain ang ugnayan ni Kim at Paolo. Ang Kim Pao ay hindi lamang isang love team, sila ay isang institusyon. Ang kanilang relasyon ay inspirasyon sa marami at ang mga ideya o ang ideya na may isang taong si Janine na nagtatangkang wasakin ito ay nagdulot ng matinding galit mula sa mga tagahanga. Ang tanong ngayon ay bakit gagawin ito ni Janine? Selos ba, pagkainggit sa kasikatan, o bahagi ng isang mas malaking plano sa karera? Ano man ang dahilan, ang aksyon na ito ay naglalagay kay Iko sa sentro ng isang kontrobersya na hindi niya kailanman hinangad. Ang nararamdaman ni Iko ay hindi lamang sakit ng pag-ibig, kundi ang bigat ng pagkatraidor mula sa taong pinagkatiwalaan niya. Kasabay ng usapin ni Iko at Janine, isa pang seryoso isyo ang nagpapabigat sa sitwasyon, ang patuloy na sabotahe ng tinaguriang ex-love team o XL team. Ang grupong ito na tila may matinding galit o inggit sa kasalukuyang sistema ay hindi tumitigil sa pag-upload ng mga eksena at buong episode sa iba't ibang social media platforms. Ang kanilang ginagawa ay direktang paglabag hindi lamang sa copyright, kundi isang malinaw na pagtatangka na wasakin ang integridad ng Prime platform kung saan opisyal na ipinapalabas ang proyekto ni Iko at Kim Pao. Ayon sa mga nakakita, ang mga upload na ito ay ginawa ng walang humpay. Sa halip na mag-subscribe at manood sa Prime na siyang maganda sana para sa ratings, ang mga manonood ay naghihintay na lamang sa mga libreng upload ng XL team. Nakakalungkot ang nangyayari sa totoo lang, pahayag ng isang insider. Imbis na mai-excite ang iba na manood sa Prime, panay ang upload nila sa ibang social media platform. Kaya ang ending, imbis na mag-subscribe pa yun, ay naghihintay na lang sa mga upload. Ang sabotaheng ito ay nagdudulot ng malaking pinsala sa industriya, sa produksyon at lalo na sa kredibilidad at kita ng mga artistang kasangkot, particular na kina Iko at Kim Pao. Ang babala ng Team Kim Chiu, layasan mo na dahil sa seryosong banta sa Kim Pao at sa karera ni Iko. Hindi na nagdalawang isip ang mga taga-suporta at maging ang ilang kasamahan sa industriya na maglabas ng matinding babala. Ang tinaguri ang Team Kim Chiu, isang tawag na sumuporta para sa kaalyado ng Kim Pao. Ang nananawagan kay Iko na makialam at gumawa ng matalinong desisyon. Ang mensahe ay direkta at walang paligoy-ligoy. Layasan mo yung babae na yan. Mas mabuting maging single ka na lang o maghanap ng deserving. Marami pang iba. Huwag ikulong ang sarili kay Jay. Ang pangamba ng mga tagahanga ay hindi lamang para sa personal na buhay ni Iko tungkol kay Janine, kundi para sa kanyang kinabukasan sa showbiz. Nagbabala sila na ang patuloy na pakikisama kay Janine ay maaaring magdulot ng pagkawala ng kasikatan ng mahabang panahon. Isang bagay na hindi nais mangyari ng mga nagmamahal kay Iko. Ang panawagan ay hindi lang isang simpleng chismis. Ito ay isang seryosong pag-aalala. Ang Team Kim Chiu ay sinabihan na magsasampa na sila ng formal na reklamo laban sa XL team at sa lahat ng kasangkot hindi pa rin tumitigil ang mga ito sa kanilang illegal na pag-a-upload at paninira. Ang industriya ay dapat protektahan laban sa mga ganitong klaseng sabotahe at ang mga nagmamahal sa Kim Pao ay handang makipaglaban. Ang crisis ni Iko, karera o puso, sa gitna ngayon ni Iko. Nasa gitna ngayon si Iko ng isang malaking krisis. Ang mga ebidensya ay tila nagtuturo na siya ay naging biktima lamang ng laro ni Janine. Isang laro na naglalayong sirain ang mas malaking relasyon. Ang kanyang karera ay nakataya at ang kanyang pangalan ay patuloy na nadadawit sa isang kontrobersya na hindi niya kailangan. Kailangan ni Iko na maging matalino at huwag hayaan na sirain din ang Kim Pao. Ang payo na let go na lang ay hindi madali, ngunit ito ay mahalaga para sa kanyang
personal at professional na kaligayahan. Kung mananatili siya sa isang relasyong tila nakabase sa paggamit at paninira, maaari niyang mawala ang paghanga ng publiko sa kanyang pinaghirapan. Ang sitwasyon ay nagpapaalala sa lahat na sa mundo ng showbiz ang mga love team ay hindi lamang tungkol sa romansa sa screen. Mayroon itong malaking epekto sa kultura at ekonomiya ng industriya. Ang sinumang nagtatangkang sirain ang King Pao, lalo na sa pamamagitan ng paggamit kay Iko, ay nakikita bilang banta sa buong komunidad ng tagahanga. Ang revelasyon ni Iko ay isang malaking pagsubok para sa lahat ng kasangkot. Hindi ito simpleng paghiwalay, ito ay paglalantad ng isang masalimuot na plano ng paninira at sabotahe. Habang patuloy na lumalabas ang katotohanan, ang lahat ay naghihintay sa susunod na hakbang ni Iko. Mananatili ba siya sa gitna ng gulo at panganib? O susundin niya ang payo ng mga nagmamalasakit at pipiliin ang kaligayahan at kapayapaan? Ang mata ng publiko ay nakatutok at ang kapalaran ng King Pao kasama ang karera ni Jericho Rosales ay nakasalalay sa matalinong desisyon na gagawin niya. Ito ay isang kabanata sa showbiz ni Chuck na mag-iiwan ng tatak at ang lahat ay umaasa na sa huli ang katotohanan at hustisya ay mananaig. Pero hindi naman dapat natin kailangan, diba, na husgahan agad si Janine Gutierrez. Hindi rin naman natin alam kung totoo ba ang isyong ito o tumutukoy ba talaga ito kay Janine o baka may iba pang magawa ng mga gawain ganito para sirain silang dalawa. At hindi rin natin alam kung seryoso bang si Jericho Rosales o sa kanila nanggaling ang mga isyong ito or legit ba ito sa mga nanggagaling sa kanila. Kaya naman, huwag natin silang agad husgahan, pero kung totoo man, itigil na sana ni Janine para hindi na siya iwan ni Jericho dahil kung talagang ipagpapatuloy niya ito, ni Jericho ang kapayapaan, kasiyahan at ang kanyang matagal na karera. Sa kabilang banda, Kim Chiu tells the theme of her Christmas tree this year. Ngayong Pasko na lalapit na, nagsisimula na ang karamihan sa paglalagay ng iba't ibang Christmas decoration sa kani-kanilang mga tahanan. Inaabangan din sa social media ang mga ibinabahaging Christmas trees ng mga artista at kilalang personalidad gaya ng actress at host na si Kim Chiu. Sa panayam ng Showtime host sa press na naganap sa Christmas campaign shoot ng isang popular e-commerce platform, ikinwento niya na ang nais niyang tema para sa kanyang Christmas tree ngayong taon. Every year kasi iba-iba yung mood ko for the year. Kung ano yung pinapasalamat ko talaga. Siguro this time ang gusto kong Christmas tree is color white kasi gusto ko talaga ay tahimik, payapaan, more peace and contentment in life. Magbabahagi niya. Noong 2023 matatandaan ang kakaibang Christmas tree ni Kim dahil sa upside down o inverted na position ito. Bukod dito, ibinahagi rin aktres na wala siyang insaktong budget para sa mga iririgalo dahil aniya ang Pasko ang panahon ng pagbibigayan at isang selebrasyon. Kaya naman, hindi mo na doon niya naisip kung ano ba ang mga iririgalo niya. Pero sa ngayon daw ay panigurado siyang yun ang magiging Christmas tree niya. Yun yung magiging tema ng kanyang Pasko dahil nga sa mga napagdaanan niya ngayong taon. Ibig sabihin, gusto talaga ni Kim Chiu ng peace of mind. Gusto niya ng kasiyahan. Gusto niya ng katahimikan na hindi niya nakukuha ngayong taon.